Magandang umaga po. Nandito po yung ating kapatid na katutubo, si Myra. Ano po? Ano apelyido mo, Myra? Akman. Yan, si Myra po at siya po yung may-ari ng kaingin ito. Myra, kumusta naman ang buhay ng mga tao-buhid dito sa inyong lugar? Sa ngayon po ay mayroon po may kahirapan po dahil sa mahabang init, tuyot ng mga pananim namin. Dahil sa El Nino. So, kumusta naman po ang pagtutulungan? Nakita ko ang daming mga kasamahan ninyo na tumutulong sa paghasik ng palay, kaingin. Opo, ganito po ang aming simula ganito po ang aming magkakaisahan, pagtutulungan. Kung sino po ang may araw, doon po kami lahat nagtutulungan. So may schedule. Galing. So, saan nanggaling yung binhi po ninyo na inihasik? Tinirahan po namin nung inahanda po namin para pang similya namin. Nagmula na rin yan sa ina ninyo noong nakaraang anihan at itinabi ninyo para sa paghasik sa sunod na taon. Very good. Ang galing. Yan. Mga kumusta naman, paano ang sistema natin sa mga kapatid natin nakatuwang dito? Sila ba ay libre ang kain o paano, umay upa sila? Libre po sa pagkain, wala po upa. Galing. So sagot na may-ari ng binhi yun ng kaingin. Opo, sa pagkain. So kung ikaw ay tatanungin ko, Myra, ano ang kailangan yung tulong mula sa ating pamahalaan? Tulong mo bigay. Kituang kuduama. Kung pwede po bigas, wala po kaming pagkain habang nagadamo ng kaingin, galinis. Kasi po tuwing Sabado at Linggo lang po ang panahon namin sa paglilinis. May pasok na po ang mga estudyante. Wala po kaming katuwang magdamo. Sige, so salamat na. So ang pangunahing pangailangan ng katutubo sa ngayon sa panahon ng paghasik ay ang pagkain, so bigas. Opo. So yun, so malinaw po yun. Salamat po at salamat sa pagtanggap sa akin dito at na makapanayam ko kayo. Salamat po. Idol, please subscribe to my channel. Magandang umaga mga idol. Nandito po tayo sa isang pamayanan ng katutubo sa Sitio Tamisan at inoobserbahan po natin yung kanilang sistema o pamamaraan ng pagtatanim ng palay dito sa kanilang kaingin. So makikita po natin na napakadaming tao na tumutulong, bayanihan po yan o saknungan ang tawag, tumutulong sa paghahasik. Kaya po bawat araw ay meron ata naka-schedule na maghasik at yan po makita ninyo na yung mga lalaki ang siyang nagdudulos o gumagawa ng butas at yung mga babae naman ay nakasunod para siya naman yung maghasik ng mga binhi. So yung palay po niyan ay iba't ibang klase din po, mayroong malagkit, mayroong San Francisco, may binato. Ang masaya po dito ay sama-sama sila dito sa pagtatrabaho at maya sama-sama din sa pagkain. Yan. So ganyan po, makita niyo kaluang yung kainging ito at ang kainging ito po ay ang nagmamay-ari ay 6 na pamilya. Yung 6 na pamilya ay magkakamag-anak, so kaya magkakatabi po sila. Pagkatapos po niyan ay sama-sama silang magtatanim, schedule bawat lote po. So yun po, tulong-tulong sila sa pagtatanim. So nakakatuwa po, maluang po, maluang din yung kanilang nasasakupan. Yan, makikita ninyo. So ayun po, makikita nyo ang kabundukan. Akin pong panayam sa mga katutubong ito, ang pangunahing problema po nila tuwing panahon ng pagkakaingin, paghahasik, paglilinis ng kanilang kaingin kapag yung habang lumalaki ang palay ay ang pagkain. So wala silang nakukuhang pagkain sa panahon ngayon dahil nga sa naging epekto na El Nino.
Kaya hirap na hirap sila sa pagkain. Pagdating po kasi ng buwan ng Setyembre, ano po yan, nagsisimulan silang umani sa kanilang kaingin. Pati yung kanilang mga bagong tanim na mga gulay, gabi, at iba pang produkto ay nagsisimula na rin pong mamunga. Kaya nga po habang pinapalaki nila yung kanilang hinasik na palay sa kanilang kaingin ay laging ang problema nila po ay yung pagkain nila dahil wala po silang mapagkukunan bukod sa kanilang mga tanim sa kaingin. Po ang pakiusap nila sa ating pamahalaan at sa pribadong mga individual na may kakayahan tumulong na kung pwedeng mabahaginan sila ng konting tulong pagdating sa pagkain simula ngayong buwan ng Hunyo, Hulyo hanggang Agosto po dahil ito yung taghirap sa kanila. Kung mapapansin po ninyo ang kilos nila ngayon, kita mo sabay-sabay na nila sila sa pagkilos at mabilis ang kilos dahil nga po kailangan nilang matapos yung kanilang kaingin, yung kanilang paghasik bago umuwi. Ano po? Ayan, mga idol, sinubukan po natin maghasik. Binigyan tayo ng binhing palay at naghasik po tayo ngayon. Tingnan natin. At sabi ng ating mga kasamahang katutubo ay marunong daw ako maghasik. So sanay po tayo sa gawaing bukid at tayo isang agriculturist, kaya yan, nakakatuwa po pala. Pero medyo masakit sa baywang kapag yung senior citizen na nakatulad natin, maghapong na kayo po. Ang sakit sa baywang, mga idol. Kasi kung mabasa magdikit sa darili, hindi matapon. Dahil nga po malapit na tanghalian, mayroong ilang grupo ng mga kalalakihan na siyang nagluto. Yun po yun. Nakasalang na sinaing. At yan po, dahil luto na, nagkainan na po kami dito sa tabing ilog. Masaya po, masarap at kamay-kamay lang, agawan. Napakadami pong bata nakasama na sa pagkain. So, ang kultura po ng ng mga katutubo, pagkain ng lahat, pag kumain ang nanay at tatay, kain din ang mga anak.